depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Topic is power. Isa sa mga pinaka-importante pagdating sa breakup is yung power, or sa relationship yung power. When we say power, it's the one who is in control. Yun lang naman ang ibig sabihin ng power. Kung sino yung may control, siya yung may power sa relationship. Minsan, dalawa kayong may power, dalawa kayong may control. Minsan, siya lang, minsan ikaw lang. Pero since nasa breakup video ka, baka nangyayari ngayon, baka siya lang yung may control ng power at wala kang control sa power na yun. So, itatopic natin to ngayon. Tapusin mo yung buong video para gets mo, syempre. Huwag mo nang i-skip. Huwag mo nang i-ano-ano. Panoorin mo na rin yung mga ads para may dagdag kita naman tayo dyan. I'm just kidding. Anyways, intindihin mo yung kabuuan. Kasi kapag naintindihan mo to, mataas yung chance na mawawalan ng power yung ex mo over you. This is really important thing. Sa breakup kasi, hindi agad pantay yung power. Madalas, ang may control ay yung hindi masyadong invested. Sa madaling salita, kung sino yung mas hindi invested, siya yung mas powerful. Hindi business to ha. Sa business kasi, kung sino yung mas invested, siya yung mas powerful. Hindi naman business to. Break up to. Relationship to. Ibig sabihin, baliktad. Kung sino yung mas invested, siya yung mas mawawala ng power. Pero merong isang bagay na kapag ginawa mo, biglang babaliktad yung tinatawag nating power dynamic. Ibig sabihin ng core thesis ko dito is the power in the relationships it always comes from what we call emotional independence. Kumbaga, ano ba yung power pagdating sa context ng breakup? Kapag merong power ang ex mo, probably siya yung nagde-decide kung kailan lalapit or lalayo. Or siya ang nagko-control ng emotional tempo. Or siya ang may access sa attention mo anytime. At habang ikaw ay reactive, waiting, or nasa seeking validation, dito nagiging imbalance ang lahat. Bakit siya nagkakaroon ng power? Number one, syempre, sa emotional reaction mo. Kapag mabilis kang matrigger, alam niyang kaya kanyang galawin emotionally. Pangalawa, kapag meron siyang unlimited access sa'yo. Kapag alam niyang nandyan ka anytime, syempre walang urgency. Alam niyang available ka anytime. Kumbaga sa tindahan, alam niyang hindi lang hanggang alas 5. Hindi daw nag 24/7 daw so hindi nagsasara. Hindi siya ngayon required na pumunta sa tamang oras, di ba? At number 3, nagkakaroon ka ng predictable behavior. Kapag alam niyang nagme-message ka, naghahabol ka, at especially kapag masyado ka nag-e-explain, hawak na yung pattern mo. So, isang bagay na babali sa power dynamic. Ito yung tinatawag nating controlled detachment. So, it's kinda calm distance. Parang kalmadong distansya. Isama na rin natin yung emotional regulation at saka yung boundaries access. So, kapag hindi ka kasi nagiging reactive, nawawala yung tinatawag nating leverage niya. So, ano nga ba ang practical na moves para mangyari ito, para mawala yung power niya instantly? Siyempre, you need to stop instant responses. Kumbaga, hindi ka dapat masyadong predictable and everything and anything. Pangalawa, remove emotional oversharing. So, hindi niya na mababasa yung internal state mo kapag nag-share ka masyado emotionally sa kanya. Pangatlo, you need to rebuild your what we call personal momentum. Kailangan mo mag-focus sa buhay mo. Diyos ko po. Mag-focus ka sa health mo, sa career mo, sa social life mo, sa discipline mo. Mag-focus ka sa mental health mo. You need to maintain composure. Kapag nagparamdam siya, kumbaga neutral energy lang tayo, no? So, ano mangyayari kapag nawalan siya ng power? Unang-una sa lahat, this is what we call curiosity. Na parang may nag-iba na sa'yo. Pangalawa is uncertainty. Kumbaga, meron ka pa bang chance sa kanya? At pangatlo is what we call emotional shift. This is from control to doubt. So, here's my critical warning. Kung gagawin mo ito para lang manipulahin siya, madaling mabubutas ang strategy. Kailangan natin ng tinatawag na genuine growth, independence, tsaka emotional stability. So, what's the real win pagdating dito? Ang real win natin dito is hindi ang pagbabalik niya ang tunay na win. Ang tunay na panalo natin is kapag kaya mong mabuhay ng hindi umaasa sa validation niya. Yes, that's real. At kapag kaya mong piliin ang gusto mo, or kung kaya mong piliin kung gusto mo pa siyang sa buhay mo or hindi na. Kumbaga, hindi mo kailangan labanan ang ex mo.
Kailangan mo lang isbawiin yung sarili mong power mula sa kanya. At kapag hindi ka na niya kayang galawin emotionally, doon nagsisimula yung tunay na tinatawag nating control. Kasi kung gusto mong basagin yung power ng ex mo, kailangan lumayo ka. Walang investment na magaganap. Kumbaga sa common sense explanation ko, kung merong kuryente dito at nakalagay ang kamay mo, nilagay mo yung kamay mo sa kuryente, makukuryente ka talaga kasi may power na dadaloy. Ang kailangan mong gawin ngayon is tanggalin mo yung kamay mo para hindi ka makakuryente sa power niya. At ang kailangan mong gawin, ilagay mo yung sarili mo sa posisyon na hindi ka niya mararamdaman na kontrolado ka niya. It's just a basic psychology, guys. Alam ko lahat kayo may common sense naman kung tawagin, tama? So, I believe your common sense will work through this. Huwag kayong masyadong maging available, huwag kayong masyadong easy to get, or huwag kayong masyadong, alam mo yon, something like that. But instead, kailangan nyo ng konting unpredictable way of approach. So, lumayo-layo kayo ng konti at magbigay kayo ng scarcity effect or spacing sa kanya. Alright, so that's all the message that I can say right now. Kung gusto mo ng revenge technique, paano gantihan si ex, paano ibalik si ex, paano manipulahin at kontrolin ang sitwasyon, kung gusto mo ng tailor na advice, pwede mo naman akong i-message sa Philippine Dating Coach yan. Yan ang page namin, legit yan, for one-on-one coaching. And thanks for watching.